Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-preacher, Castor Nonog. Tayo pong lahat po mga minamahal ay dumalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang tayo po ay samahan gabayin po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus, tao sa puso kami nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipong balal mong gawain, lalubos mong pinagpanalingisan, higit sa lahat sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat at narito po kami ngayon sa pag-aaral pong balal mong salita. Bago pong lahat, patawarin mo kami, sama kami nasumpungan, nagkulang, nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral pong balal mong salita. Ikaw po magbigay ng karunungan sa akin, maging pagpapala sa lahat na makikinig sa oras na ito. Mahal pa buksan ng pangunawa ng bawat isa na naririto na maunawaan po namin ang iyong pong banal mong kalooban sa unat dalangin ng ay po minamahal at iginagala ng ay malapastor. Amin pong sinasaway magawa ng kaaway, pag-alinlangan. I command you cast out right now in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, pagupuri, paglulawalhati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, sa dubling paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating mga beloved na dearly honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa lahat ang ating pumakasama kapamagagawa, sa lahat ng ating beloved preachers, beloved elders, sa ating puminamahal ng mga kapatiran, baguhan, malo, datihan, maging sa lahat ng ating mga webcast viewers. Amen. Magandang hapon na po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus at tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Mikas, kapitulo 6 at ang versikulo po ay 8. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Mikas. Ang kabanatay sa isa't talata ay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ng tema ating tatalakayin sa araw na ito. What the Lord requires of you. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Sa talatang ating nabasa po mga kami na ating pong himay-himayin po natin po mga kami namal para lubos po natin maunawaan kung ano po ang isinasaad sa talatang ito. Ayon po sa ating nabasa, ipinakilala, gumawa ng may kaganapan, pangatlo, ibigin ang kaawaan, pang-apat, lumakad na may kababaan. Speaking of ipinakilala po mga minamahal, sa naunang mga mananampalataya, katulad po ni Noah po mga minamahal, siya po ay isa sa pinili ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Inutusan po siya na ipangaral niya ang mabuting balita. Sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo sa marami mga tao, ipinakilala po niya ang tunay na Diyos na dapat sambahin, dapat paglingkuran ng mga tao. Kay maraming mahabang panahon na pagkakataon ng mga tao na kilalanin po nila o paniwalaan po nila ang ipinakikilalang Diyos ni Noah. Subalit po mga minamahal, hindi po nila kinilala. Kaya po mga minamahal, ang marami mga tao sa kapanahon ni Noah, sila po mga minamahal humantong sa kamatayan. Maliban lamang sa sambahayan ni Noah sapagkat sila po ay kumilala sa tunay na Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Maging sa panahon ni Abraham po mga minamahal, inutusan po ng ating mabay na Diyos na salitain po niya o ipakilala po niya ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran ng mga tao sa bayan po ng Sodom at Gomora. Sumalit po mga minamahal, ang mga tao na naroon sa Sodom at Gomora, sila po ay nagpakasasa sa kasalanan kaysa lumapit at paniwalaan ang Diyos ay pinakikilala ni Abraham. Everybody shall praise the Lord. Dahil ang marami mga tao sa Sodom at Gomora, hindi nila kinilala ang Diyos ay pinakikilala ni Abraham, sila po ay tinupok ng apoy at asupre. Ganon din po mga minamahal sa panahon ng mga alagad ng Diyos o sa panahon po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, 2,000 nakakaraan,
humirang po siya ng mga alagad ng Diyos. Sa madaling sabi po mga minama ng utusan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga alagad na salitain po nila ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang mga alagad ng Diyos ay pinakilala po nila sa mga tao kung sino ang dapat paglingkuran, sambahin. Ang tao, walang dili, di ba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit ang marami mga tao, hindi nila sinampalatayanan, pinaniwalaan ang Diyos sa buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat lamang ng mga naniwala, kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sila lamang po ang naligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa panahon po natin ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 3:15, at bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sa panahon po natin ngayon po mga minamal, walang ibang ginamit o kinasangkapan ng ating dakilang Diyos sa ating panahon, kundi sa katauhan ng ating mahal pastor. Ang ating mahal na pastor po mga minamal, ipinakilala po niya sa marami mga tao sa buong mundo kung sino ang dapat kilalanin paglingkuran ng mga tao sambahin sa Espiritu at katotohanan. At isa po tayo sa kumilala o naniwala sa ipinangaral ng ating mahal na pastor na walang ibang dapat kilalanin paglingkuran ng tao kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kinilala po natin ang tunay na Diyos na si Jesus. Kung kahit ang naging bunga, lahat po tayo na naririto na pabilang sa gawain ito, lubos po tayong pinagpala. Lahat ng pinagpala ng Diyos magsabing praise the Lord. Amen. Lahat po tayo pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa madaling sabi, nakilala po natin ang tunay na Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, tayong lahat na naririto na napabilang sa tunay na banal na gawain ng Diyos, matapos po natin makilala ang katotohanan, at walang ibang katotohanan sa banal na kasulatan, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Matapos po natin makilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin, hindi po doon nagtatapos. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan Filipos 2:12, ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginig. Kaya ang kaligtasan na atin natanggap mula sa mahal na Panginoon Jesus, na nasa atin na, hindi natatapos ang paglilingkod po natin sa loob ng 1 taon, sa loob ng 10 taon, sa loob ng 20 taon, kundi habang tayo po'y may lakas at may buhay, kaya pa po natin ihakbang ang ating mga paa patungo sa banal na gawain ng Diyos, paglilingkuran po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya ayon sa ating pinapag-aralan, sinabi ng Diyos po mga minamahal kung ano po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Pangalawa, gumawa na may kaganapan. Kaya may kasabihan ng mga tao po mga minaman na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya kapag ang tao gumawa ayon sa kalooban ng Diyos, pagpapalain po siya. Basahin po natin, Hebreo 10:25 hanggang 27. Dito po sa Hebreo, Kabanata 10, ang mga talata 25 hanggang 27. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na atin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng hain na tira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayon sa ating nabasa po mga minamahal, sa talatang ito, sa pamamagitan ng pagdalo, dito po tayo po mga minamal makagagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagdalo sa banal na gawain ng Diyos, ito po mga minamal, isang utos ng Diyos sa bawat mananampalataya na kumikilala sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating pagdalo sa banal na gawain ng Diyos po mga minamal, dito po tayo makagagawa ng naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya minsan nakakalungkot, may mga kapatiran na kararating pa lamang sa banal na gawain ng Diyos, gusto uwian na. Amen? Kaya hindi sabay-sabay yung ating pagdalo sa banal na gawain Diyos. Yung iba na late na nga po mga minamal, kararating lang, gusto uwian na kaagad. Parang naiinip. Dapat hindi ganun po mga minamal sapagkat habang tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, pagpapalain po tayo.
Kaya ang banal na gawain Diyos, huwag po natin kainipan. Sabihin po natin, napakahaba naman, huwag po mga minam. Bakit? Ang mga Israelita, ano po ang dahilan bakit hindi nakapasok sa lupang pangako? Dahil sa ano? Pagrireklamo. Ikaw papangaralan pa lang po natin, nandiyan kaagad, yung ibang mga mananampalataya, hindi nila naunawaan kung ano po ang layunin ng Diyos sa atin. Dapat bukang bibig po natin mapasalamatin. Lalong-lalo na, nasa huling araw po tayo ngayon. Sabi ng ating nabasa, nang sabi po mga minamahal, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, hindi po natin napapansin na kapag tayo po ay laging reklamo, nagkakasala po tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Kapag nagkakasala isang Kristiyano, makakapasok kayo o makakasama kaya siya sa pagdakit ng mga banal, syempre maiwan po siya. Naalala ko tuloy yung kapatiran po natin nag-aalaga ng itik. May katwiran po siya po mga minama. Tama nga naman yung kanyang katwiran. Brad, hindi ako nakakadalo tuwing araw po ng Wednesday. Bakit? Sapagkat ako'y nag-aalaga ng itik. Kung aking pabayaan, hindi ko sila mapakain, magkakasakit sila. Tama nga naman. Brad, hindi ako nakakadalo tuwing araw po ng overnight sapagkat uso pa naman yung magnanakaw. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Kahit hindi pag-aari, kinukuha ng mga tao. Kaya ang sabi ng kapatiran nito, kaya hindi ako nakapag-overnight, Brad, para mabantayan ko ang aking alagang itik. At kapag araw ng linggo, dumadalo po siya, late na po siya po mga minama, kaya hindi na po siya nakakaupo sa unahan. Siya po ay nakaupo na doon sa likuran. At habang nagpupuri ang mga mananampalataya, kapag tumatayo po sila po mga minamahal, yung kapatiran po natin nag-aalaga ng itik, ang tingin ng kapatiran ito na nag-aalaga ng itik, ang tingin niya sa ulo ng mga kapatiran, ulo ng itik. Bakit? Sapagkat sa tuwing dumadalo po siya, ang laman ng kanyang isipin naroon sa kanyang alagang itik. Everybody shall praise the Lord. Siya po ay nanaginip. Dahil sa kanyang katwiran po mga lagi siya nagrereklamo. Alam po ninyo, na naginip po siya ng rapture. Pagdakit ng mga banal, ang mga Kristiyano nakahanda, sila po ay pumaroon sa dakong itaas. Ngunit yung kapatiran po natin laging reklamo ng reklamo, naiwan po siya. Siya po mga minamahal, ay nagtanong sa Diyos, Panginoon, bakit ako naiwan sa rapture? Anak, sagot ng ating mahal na Panginoon, anak, tinawag pa rin po siyang anak. Kahit siya po ay hindi sumusunod, laging nagrereklamo. Anak, kaya kita iniwan sa rapture dahil walang mag-aalaga sa iyong itik. Everybody shall praise the Lord. Gusto po ba natin yon? Siyempre, ayaw po natin. Kaya ano ang dapat natin gawin? Dapat laging pagpapasalamat sa Diyos. Kung ano po o mga minamal yung inihain ng ating mabait na Diyos, dapat pagpapasalamat. Hindi puro reklamo dahil nasa huling araw na po tayo. Ano mga oras sa muling pagparito ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano nakahanda. Papaitaas. Subalit yung mga Kristiyanong puro reklamo, sila po'y maiwan dito sa lupang ito. Yan sabi ng ating mahal na pastor, ano po ilang porsyento ang pag-asa ng mga Kristiyanong naiwan? 1% lamang. Kapag sinabing 1%, kung sila po ay magtatagumpay, langit. Paano pag hindi nagtagumpay? Impyerno. Kaya tayo po nasa huling araw na po tayo sa ating nabasa. Kapag sinabing nasa huling araw, dapat ngayon pa lang, handa na, hindi po yung naghahanda pa lang. Lahat na nakikinig magsabi, praise the Lord. Dapat mapasalamatin. Kaya habang ikaw ay tumatagal na sa paglilingkod, dapat po mga minamahal, puro pagpapasalamat na lang yung bukang bibig mo, hindi puro reklamo. Kaya bawat bahagi ng ating banal na gawain, tayo pinag-aaral ng banal na salita ng Diyos upang tayo po ay matuto, lumago sa ating paglilingkod, lumago ang ating pananampalataya, hindi lumago yung pagrereklamo. Everybody shall praise the Lord. Yan sabi ng kasabihan, bato-bato sa langit ang tamaan. Magbago sana. Amen. Wala tayong pinapatamaan. Ito po ay pangkahalata in general po mga minamahal.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi po rito, gumawa ng may kaganapan. Habang tayo po'y dumadalo sa balay na gawain ng Diyos. Habang tayo po'y gumagawa sa kalooban ng Diyos po mga minamahal, sa pamagitan ng ating pagdalo, dito napapatawad yung ating nagagawang pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kahit na tayo po'y may kahinaan pa, kapag tayo po ay gumawa sa kalooban ng Diyos, mahipo ang puso ng Diyos. Amen. Dumadalo ka nga, puro ka reklamo, malulugod kaya ang Diyos? Hindi. Imbis na pagpapala ang tatanggapin mo. Ano? Pagpapalo. Amen. Lagi po natin ang papagiganyang, ngunit ang ibang mga mananampalataya, naroon para sarado ang kanilang isipan. Huwag na mangyari po mga dahil tandaan po natin sa ating nabasa, nasa huling araw na tayo. Hindi kalugihan na ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ano po ang maging resulta? Dadaloy sa iyo ang pagpapalang mula sa Diyos. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, magsabing praise the Lord. Bawat isa sa ating gusto po nating pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayong gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya habang ikaw po mga minamahal ay dumadalo, dito po tayo nagiging perpekto sa harapan ng Diyos. Kaya lahat naman tayo po mga may kahinaan. Amen. Kaya huwag mong tingnan ang kapatid mo. Kung ganun ang kanyang attitude, huwag mong tingnan. Tingnan mo ang mahal na Panginoon dahil siya po ay perpekto. Amen. Wala tayong sinasabi na magaling ako. Hindi po mga walang magaling sa atin. Lahat po tayo, basahan lamang sa harapan ng Diyos ang magaling. Walang dili, di ba, kundi ang ating dakilang Diyos. Tayo lamang ay kinahabagan ng Diyos, dapat ang ating gagawin. Patuloy lang po tayong gumawa ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pangatlo po mga minamahal, malapit na po tayo magtapos. Pangatlo po mga minamahal, ibigin ang kaawan. Kaya ang tao, pag hindi pa sila nakakilala sa Diyos, sila po mga minamahal ay kahabag-habag sa paningin ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat sila po, kapag sila bibinawian ng buhay, wala silang patutunguhan. At kung may patutunguhan man po mga mina, hindi doon sa langit, kundi sa walang hanggang kaparusahan. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, sabi sa ating nabasa, ibigin ang kaawan. Kaya mapapatunayan mo, iniibig mo ang Diyos kapag marunong kang magbahagi ng salita ng Diyos. Marunong kang magsalita ng salita ng Diyos po mga minamahal, marunong kang magbahagi ng salita ng Diyos, magbahagi ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, naawa ka sa kanila, kahabagan natin sila, ilapit natin sila sa banal na paanan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Judas 1:23, basahin po natin. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Judas, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 23. At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, yung mga tao hindi pa save, sila po mga minamahal, kaawa-awas po sila, kahabag-habag po sila. Kaya lahat ng mga kababayan po natin, unang-una sa ating mga mahal sa buhay sa laman na hindi pa save, ating pong kakilala, kabang-anak, kaibigan at mga kababayan. Bagay sa lahat ng mga nanonood sa gawain nito, sa lahat ng ating puminamal na kababayan na walang samang sumusubaybay sa gawain nito, napapanahon na tayo po may magbigay oras, panahon at kilalanin po natin ang tunay ni Diyos para dumating ang araw, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya tayo po mga minamo, yung kaligtasan na ating natanggap mula sa mahal na Panginoon, ibahagi po natin sa mga kababayan po natin. Ano ang ating sasalitain? Ipakilala po natin sa kanila ang tunay na Diyos. Walang dili-diba, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Kung sabihin po natin, Brad, hindi sila naniniwala, walang problema. Ang mahalaga, nagawa po natin ang ating pong mga obligasyon bilang mga mananampalataya na pinilit kinahabagan ng Diyos. Obligasyon po natin yan. Amen. Hindi lamang yung mga tumatayo rito sa unahan na kami po ang magsasalita sa mga kababayan po natin na hindi pa nakakilala sa Diyos, kundi lahat po tayo. Lalong-lalo sa ating kapanuhunan ngayon, hindi lamang doble, triple ang namamatay, higit pa. Minamadali na si Satanas na mga tao ay
kunin po niya para dalhin niya sa kanyang kaharian. Sino po ang kakasangkapanin ng Diyos sa panahon po natin ngayon? Hindi yung mga taong nasa lusak ng kasalanan, hindi po yung mga taong walang panahon sa Diyos, kundi tayo na mga mananampalataya na napabilang sa gawain na ito. Sasalitain po natin sa lahat ng ating puminamahal na kababayan na mayroon Diyos sa buhay, nagbibigay gantimpala, higit sa lahat, nagbibigay kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Tulong-tulong po tayo po mga minamahal po, huwag po tayo manahimik sa ating mga tahanan na hindi po natin ipakikilala sa salitain ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Amen. Nakakausap mo, imbis na share mo ng gospel, magpatutuo ka, iba po mga mina ay binabahagi mo. Puro katitisuran. Puro discouragement. Mahikayat mo kaya sila sa banal na gawain niyo? Siyempre hindi. Amen. Kaya tayo po mga minamahal, sana mabuksan na po ang ating unawa. Kung mga kapatid, mga ibang kapatiran po natin, may mga ganun pa rin yung attitude, baguhin po natin. Nasa huling araw po tayo ngayon. Amen. Tulong po tayo po mawala na pong panahon para tayo po mga minamahal ay yung sasalitain mo sa mga kababayan po natin, lalong na hindi pa save, yung hindi magandang bagay. Wala na pong panahon po mga kami, dapat salitain po natin yung maging pagpapala para sa kanila. Hikayatin po natin sila na sila po'y lumapit at maglingkod sa Diyos upang sila po ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pang-apat po mga panghuli na po tayo, lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos. Genesis Kapitulo 5 at ang versikulo po ay 22. Dito po sa Genesis, Kabanata 5, at talata po ay 22. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nakaanak ng mga lalaki at mga babae. Amen. Amen. Si Enoch po mga minamahal, dahil siya po ay lumakad na kasama niya ang mahal na Panginoon, hindi na po siya dumaan sa kamatayan. Amen. Siya po mga minamahal ay dinagit ng ating mahal na Panginoon. Kinuha po siyang buhay, pumaroon sa piling ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya kapag ang tao, lumakad po sila na hindi nila kasama ang Diyos, mabibigo sila. Kahit na sabihin ng tao, Brad, napakarami kong kayamanan, Brad, marami akong ari-arian. Kahit marami kang ari-arian, kung hindi ka naman lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, walang silbi ang lahat ng iyong ari-arian. Yun po ang katotohanan po mga minamahal. Tayo, wala po tayong malaking ari-arian, wala po tayong malawak na lupain, wala po tayong mga malalaking bahay, ngunit tayo naman po mga minamahal, kasama po natin ating mabait na Diyos. Lubos po tayong pinagpala. Kaya tayo po yung pinagpala sa lahat ng pinagpala. Pinagpala mga kababayan po natin sa mga material na bagay. Kumustahin naman natin sila sa espiritual. Mayroon kaya? O kung mayroon po mga minamahal, konti lang. Ngunit dito po mga minamahal, saganang pagpapalang espiritual ng ating tinatamasa, sapagkat sa tuwid-tuwina, palagian po natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon sa madaling sabi, kasama po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Kaya po mga minamahal, sa ating pong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dapat po mga minamahal na rin pong ating pagpapakumbaba. Pagpapakababa po mga minamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Siyempre kapag ang isang tao ay mataas na, paano pa po siya itataas? Amen? Kayong pray po mga minamahal, dapat kapag tumataas yan, apakan po natin nang sa ganon, hindi tumaas yan. Amen? Siyempre kapag tayo po ay nagpapakababa sa paningin ng mahal na Panginoon, siyempre itataas po tayo ng ating mabait na Diyos. Amen? Yun po mga minamahal, sapagkat biblical po mga minamahal, si Apostol Pablo, mula nung siya po ay makakilala sa Diyos, bagamat marami siya nagawa, nagmataas po ba siya? Hindi. Amen. Kaya good example si Apostol Pablo. Habang gumagawa po siya sa kalooban ng Diyos, siya po mga minamahal, ipinalagay niya sa kanyang sarili, parang baguhan. Bakit? Para hindi siya magmataas. Kaya dapat habang ang Kristiyano ay matagal na sa paglilingkod, dapat siya po mga minamahal, laging nagpapakumbaba. Yun po ang sekreto. Biblical po mga minamahal, para itaas po siya ng ating mahal na Panginoon.
Dahil dito po mga mina, wala pong mata sa atin, kundi lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ngunit hindi lang pantay-pantay kapag isang Kristiyano nagkakaroon ng pride. Siyempre, hindi na malulugod ng Diyos. Sino po ba ay may author ng pride? Hindi ang Diyos, kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya ang pride po mga minamahal, yun po ang naging dahilan para si Satanas kalabanin niya ang mahal na Panginoon. Kaya tayo po mga binigyan po ng bunga ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, dapat manatili sa atin yung pagpapakumbaba. Nang sa ganon, mahipo ang puso ng Diyos, itaas po tayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya bagaman si Apostol Pablo, mayroong pinag-aralan. Hindi niya tinignan ang kanyang narating. Amen. Bagkus yung kanyang pinag-aralan, ginamit po niya para sa kalawalatian ng Diyos. Amen. Yung kanyang pinag-aralan, ginamit po niya para maitaas ang Diyos sa buhay po niya. Ganon din po tayo. Kung mayroon tayong natapos, mayroon po tayong kakayanan na magsalita sa marami mga tao, gamitin po natin yan para sa kalawalatian ng mahal na Panginoon. Hindi po yung pagmamayabang. Amen. Dahil hindi malulugod ang Diyos. Sino ba ang pinili ng mga anang ating mahal na Panginoon na magsalita sa marami mga tao, yung may mga pinag-aralan ba? Yung mga matatalino ba? Hindi po mga minamahal, biblical po tayo. Kaya ang karamihan dito, hindi nakatapos sa pag-aaral para maipakita ng ating mahal na Panginoon na siya po ang nagbibigay ng karunungan sa kanyang ginagamit para salitain niya, para ipakilala po nila na walang ibang dapat paglingkuran ng mga tao kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun po ang sekreto po mga minamahal sa gawain na ito. Kaya ang ating mahal na pastor sa kanya pong patuloy ng pagluhod at pananalangin, lumaganap ang Ibanghilyo sa buong kinapal, sa buong daigdig, na ipakilala ng ating mahal na pastor ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran, sambahin na marami mga tao sa espiritu at katotohanan. Lumago ang gawain na ito. Nasa ibang bansa na ngayon po mga minamahal, kahit nasa webcast po tayo, live webcast po mga minamahal, po tayong mga kababayan na sila po ay nahipo ang kanilang puso para sampalatayanan ang Diyos na ipinakilala ng ating mahal na pastor. Kaya tayo pinagpala na. Pinagpala na po tayo dahil hindi na po tayo naghahanap sa wala, kundi nasumpungan na po natin. Sa madaling sabi, pagbutihan na lamang po natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Lagi kang nagpapakumbaba sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang gumagawa sa kalooban ng Diyos upang ikaw ay lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dito po sa huling talata, Lucas Kapitulo 14 at ang versikulo po ay 11. Ito po ang sinasabi sa aklat ni Lucas, ang kabanata ay 14 at ang talata ay 11. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Amen. Amen. Kaya tayo po mga minamahal sa panahon po natin ngayon, bagamat sa ating pagganap ng ating pangangaobligasyon bilang mananampalataya na kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ipinakikilala po natin sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating po mga kaibigan kakilala, kung sa ngayon hindi nila sinasampalatayanan at pinapaniwalaan ang Diyos na ating ipinakilala sa kanila. Darating ang araw sa muling pagparito ng ating dakilang Diyos sa buhay sa saalap-hap at ang mga Kristiyano nakahanda sila po ay paitaas. At ang mga tao na hindi nagbigay ng oras at panahon para lumapit at maglingkod sa Diyos para kilalanin ang ating Diyos ay pinakikilala, sila ay mapapahiya. Labis ang kanilang pagsisisi, kaya ang sabi ng kasabihan ng ating puminaman na kababayan, nasa huli ang pagsisisi. Dahil huli na, wala ng panahon para sila po ay maglingkod sa Diyos kung naganap na ang rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayong lahat po mga minamahal ng mga mananampalataya, dahil nasa huling panahon na po tayo ngayon, dapat po mga minamahal, pag-igihin na po natin yung ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Wala pong lugi po mga minamahal kung dumadalo ka ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, ikaw din ang lubos sa pagpalain ng Diyos. Kung ang mga Kristiyanong iba po mga minamahal, naroon pa rin
Yung para sa kanila po mga minamahal, hindi sila nagpapahalaga sa pagtitipon, pagdalo, sila rin ang lugi. Kung may mga mananampalataya na hanggang sa mga oras na ito, kahit ang salita ng Diyos kanila pong naririnig at napapakinggan, sarado ang kanilang isipan, puro reklamo pa rin, sila rin ang lugi. Amen. Kaya tayong lahat po mga minamahal sa oras na ito, lagi po natin talimahin, sundin ang kalooban ng Diyos. Patuloy po tayong gumawa ng gumawa hanggang sa muling pagparito ng Diyos upang tayong lahat ay magkamit na kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo na po ay tatayo. Awit na po tayo sa mahal na Panginoon Yesus para hindi humabang ating oras. Papurihan po natin ating dakilon. Awitin po natin yung mula sa simula. -3 minor. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, papurihan po natin ating dakilang Diyos. Saan mo man dalhin ang buhay ko, ako'y di ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, hindi mang madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingi sa iyong piling. Pagpapahingi sa iyong piling. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sabihin mo at aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Aking itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Hallelujah, hallelujah. Jesus, mahal ka sa akin. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako nga'y may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako nga'y may buhay na walang hanggan. At ako nga'y may buhay na walang hanggan. At ako nga'y may buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Tayong lahat ay dadako sa ating pong pagkakaisang pananalangin. At pagkatapos po tayo po makapanalangin po mga minamahal, dadako tayo sa ating pong pangangailangan. Kung tayo po ay may taglay na karamdaman,
kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay mamibigan ng problema, dalawang kamay na kataas. Amen. Sawayin po natin yung sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, na nagkaroon po kami ng magulang sa Panginoon na nagpakilala sa amin na walang ibang dapat po namin sambahin, paglingkuran, kundi ang pangalan po ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat, mahal na Panginoon. Amin po nga naunawaan, amin pong natutunan paano po kayo maglingkod sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat sapagat isa po kami sa ipong pinilit kinahabagan upang magmana yung pong kaharian. Narito kami ngayon, nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa huling araw na ito, sa aming po patuloy na paglilingkod na manatili sa amin ang pagpapakumbaba para patuloy po kami makagawa na ayon sa ipong banal mong kalooban. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami na makasunod po kami sa ipapalatuntunan sa lahat ng mga kapatiran po namin sa oras na ito. Ano man po ang kanila po mga kailingan, abutin mo na yung mapagpala mong kamay sa lahat ng mga nanunungkulan sa aming pong pamahalaan. Ikaw po mangunat gumabay sa kanila. Bigyan mo sila ng maayos sa pagpapatupad upang patuloy po may pangaral ni pong banal mong salita sa buong daigdig upang sa lahat ng maniwala sa sampalataya sa ipong makapangyarihan pangalan ay magtamo ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa unat dalayan po Pastor, ito po ang samot dalayan po namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. At sa ipong makapangyarihan pangalan ay pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa lahat ng ay pong minamal na mga kapatiran. Magmula ulong katalampakan, TBS, diabetes, pagkaparalitiko, panglulapaypay, panghina, magawa ng kaaway sa lahat ng mga mananampalataya. I command you cast out right now in the name of the rest. Jesus, be healed, be strong, be blessed. Abound with blessing in the name of the rest. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon at tayo pong lahat po mga minama na tumayo. Tayong lahat ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Lulundag po tayo ng 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Dito po natapos ang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Amen. At akin na po ibinibigyan pong pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Randy Ikbang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating mga preacher sa pinaparang salita ng ating dakilang Diyos. At tama ni Mahal ay tayo ikuha po muna ng special offering para po sa balgawain nating dakilang Diyos. At narito po ating beloved SPO4, pwede dito na address, apong ipanalangin ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po. Beloved pastoral worker. Hallelujah. Brother, praise the Lord. Randy Ikban, hallelujah. Taas po natin ang ating mga ipagkakaloob, babasbasa ng Diyos. Hallelujah! Amang banal na nasa langit, katas-taas ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay, totoo at tunay na Diyos, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, pinararangalan ka namin sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa lahat ng iyong mga kamangha-mangha. Kaglaglas mong magawa lalo tigit ang iyong dakilang pag-ibig. Ipadama mo sa amin ang paulit-ulit ang iyong pagkatamis-tamis pa ng mong presensya. Unspeakable joy, full of glory. Patuloy na kasama ka namin sa aming midweek service. Hallelujah. Kaya naman kami narito. Kami nagkakaisa sama-sama. Aming mga special offering sa pagpagawa ng iyong bahay-sambahan. Hallelujah. Narito po bukas palad aming ipinagkakaloob sa iyong banal na gawain. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. The more you give, the more you receive. At doon po sa mga walang sawa na nakikibalikan sa iyong banal na gawain, nagkakaloob. Hallelujah.
higit pa sa kanilang inaasahan ang ipagkaloob mo sa kanila upang patuloy silang gamitin sa pagbibigay sa pangunang panalangin ng aming ginagalan na Pastor Winston Almeida. In the mighty name of dear Jesus, Amen! Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must see my only way back to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po kunimahal. Sa inyong pinagkaloob para po sa balgawain. Dating dakilang Diyos. Sa tama ni mahal, tayo idara ko na po sa ating announcement. Tuloy-tuloy po ating balgawain sa dakong itong ni mahal sa darating Friday. Overnight prayer po natin. Tayo magsisimula ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo ni mahal ay tuloy-tuloy pa rin po ni mahal ating balgawain sa ganito. Tayo magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. At mayroon po tayong Lehans Counseling right after po nating pananambahan. At manimahal, huwag po natin kalimutan panoorin ating Jesus Miracle Hour sa Facebook manimahal. Inyo lamang itype ang JMCIM at makikita nyo po manimahal doon ang ating Jesus Miracle Hour. Ito po yung mula Lunes hanggang Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ganon din manimahal ating TV program sa PTV Channel 4. Ito po yung araw ng Sabado. At magsisimula po ng alas 11 hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Praise the Lord. At manimahal, patuloy po ating pag-aayuno manimahal para po sa church anniversary natin sa dako ng main church sa darating na February. Kaya po sa ating minamahal kapatid na gustong mag-alay ng paayuno para po sa ating church anniversary ay pwede po yung mag-ayuno manimahal. Praise the Lord. At kung wala pang ibang idaragdag na announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos manimahal na tayo lubos na pinagpala ating dakilang Diyos. At narito po ating beloved SPO2, Kuya Rico Balisi, para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. God bless po mga kapatid. Mga minamahal, sa pagtatapos po na banal ng gawain ng ating dakilang Diyos, tayo po ngayon ay magkaisang manalangin ng taimtim na panalangin. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, sa pangalan po ng ating pinakamamahal, Panginoon nating Heso Kristo. Dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan aming pinakamamahal, Panginoon naming Heso Kristo. Malapit ng Diyos, maraming salamat po Ama sa tagumpay at patuloy na paglangis sa bawat yugto, higit sa lahat. Ang iyong banal na salita na dinala po na aming pinagpala mga aral na tunay naging pagpapala po sa aming lahat. At ganun po malapit nun sa iyong matamis na presensya sa pagkilos mo po sa bawat sa amin. At special po namin dinadalangin na patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan ng aming beloved pastor at patuloy na panghawakan ng kanyang mga minamahal sa buhay. Malapit nun sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay kung paano mo kami dinako rito ligtas payapa, ganun po Ama sa aming pag-uwi. Ipagkaloob mo po Ama ang pag-iingat patnubay gabay at ilayo mo po kami malapit noon sa lahat ng kapahamakan. Ito po ang aming dalangin. Sa unang dalangin ng aming beloved pastor, sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal, Panginoon naming Heso Kristo. Amen. Lord God.
Amen. Praise the Lord. Puri po ating Dakilang Diyos. God bless you po minamahal. At mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer.